Hello guys, magandang araw sa lahat guys. Welcome to my YouTube channel at sa aking Facebook page na George Electric Vlogs. Ang topic na naman natin ngayon guys ay tungkol sa IFDAS o Fire Alarm System guys na nagka-battery fault. Kaya kailangan natin malaman guys kung ano ang dahilan nito guys. Kaya panoorin nyo guys hanggang sa dulo. At kung magustuhan nyo guys ang aking video, paki-like at i-share na lang guys at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Pero bago tayo doon guys, shout out muna sa lahat ng mga subscriber ko, mga followers ko. Maraming salamat sa inyo lahat guys ha. Hindi ko na kayo isa-isa. Pero maraming salamat sa inyo lahat guys. Tara, let's go! Hello guys, ito na yung ating fire alarm system guys. Ayan o. Yung arnag, may battery fault. Yan. Yan, nagka-trouble siya guys, no? Nakita nyo? Kaya, itong battery guys, kailangan ng palitan natin. Dahil medyo matagal na rin to guys, hindi na palitan at may mga corroded na. Kagaya yan guys. Corroded na siya, ibig sabihin. May problema na siya guys. Kailangan na siyang palitan ng bago. Ganito rin yung iba guys. Ano? Yan yung control niya guys. Yan yung battery niya. Kailangan na rin palitan yan guys. Maluwag na rin at corroded na. Ito rin yung kabila. Bali, apat pa sila guys. Apat. Yan o. Yan yung para sa IFDAS guys. Yung battery niya guys. Yan. Yung last guys. Pero tanggalin nyo yung kuhan guys ha. Bago kayo magpalit guys. Okay guys. Ito naman yung battery na ating ipapalit guys oh. 12 volts na 7.2 amperes. Kaya nagiging 24 volts siya guys dahil dalawa silang na battery naka-series guys ha. Ngayon, tatanggalin natin siya guys. Yung naka-connect doon sa control, tanggalin natin yung papunta sa battery para palitan na natin. Ayan na. Yan yung ginagawa ko guys. Ulitin ko guys. Kaya pinalitan natin ng battery ito guys na bago dahil nagka-battery fault na. Ayan na guys. Ayan yung luma na battery guys. Na tag 12 volts. Nagiging 24 siya dahil naka-series siya guys. Ayan. Tinanggal natin yung jumper niya guys para sa series niya guys. Kinabit na rin natin para makikonnect na natin siya kasama. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo guys para malaman nyo kung paano, anong ginagawa ko guys ha. Yan na naman yung kinunik ko guys. Yan yung papunta na naman doon sa panel guys. Controller ng ating IFDAS. Yan, tinanggal ko yung isang ibang wire na panggamit sa testing. At kailangan natin siyang i-brush guys. Para malinis naman siya. At hindi madumi tingnan guys. Yung ating control panel ng ating IFDAS. Tanggalin natin mga alikabok guys. Para malinis siya talaga. Ngayon, nagkabit na ilagay na natin. Ayan. At ibalik natin yung ibang wire guys na gamit pang testing guys. Ayan guys ha. Yan, yung bago na rin guys. Yan. At ito na yung para sa charging niya guys. Nakakonect sa ating control ng IFDAS. At kung sigurado talaga kayo na okay yung battery guys, kailangan i-tester nyo guys ha, testeran nyo gamit yung multimeter na naka DC. Dapat hindi siya bababa ng 12 volts. Kung bumaba na siya ng 12 volts guys, ibig sabihin palitan nyo na yung battery. Ang tamang kuha niya guys nasa 12 volts pataas, 13 volts, yan yung pinakakuha niya guys. Ayan.
Yung kabila naman yun guys, yung tinanggal ko. Ito naman guys, pinutol ko at nilagyan ko ng terminal lag. Dahil yung una na terminal, sira na guys. At pinutol ko na yon dahil may problema na yung terminal lag na yon. Yan, papalitan natin ng lugs. Gamit yung pliers, pinutol at pinasok natin. At crimp. Ayan. At kung mahigpitan nyo na guys, kailangan hilain nyo para sigurado kayong mahigpit talaga siya guys. At hindi siya matatanggal. Higpitan nyo na masyadong napakahigpit guys. Importante yan para hindi siya mag-lose contact. Pag mag-lose contact siya guys, yan yung dahilan kung nagka-corroded yung terminal ng ating battery guys. Kailangan nyo i-check palagi. Kung lumuwag siya, higpitan nyo. Yan yung isang sa dahilan kung bakit nagka-corroded yung battery natin, yung terminal. Ayan na guys, yung yellow, yan yung pinalitan natin guys. Ito na yung mga battery guys, oh. Guys, at magustuhan nyo ako sa aking mga video guys, paki-like at i-share na lang. At pindutin yung notification bell. At i-follow nyo guys. I-share nyo rin at mag-comment din kayo guys. Yan guys ha. May mga cover yan guys para hindi siya mag-short guys. In case na may patong dyan na metal, hindi siya ma-short, pumuputok. At yung tinanggal ko na naman guys, dyan ko rin yung ilagay sa lumang battery guys. Para itago rin natin at hindi siya pumutok kung mapatungan siya ng ibang metal. For the safety purpose guys. Ngayon tinanggal ko na naman yung jumper niya guys. Negative to positive. Ayun guys. Tapos yung out na naman niya, negative positive. Yun na yung connect doon sa charging niya doon sa ating controller ng ating IFDAS guys. Kaya nagiging 24 volts yan guys dahil dalawang battery yan na naka-series 12 volts at saka isa pang 12 volts equals 24 volts. At kung i-testing nyo na guys doon, magiging 27 volts na siya guys. Ibig sabihin okay siya. At pag bumaba na siya guys, kailangan na siyang palitan ha. Ayan, malinis na yan guys ha. Ayan. Yan na yung pinalitan natin guys. Yan. Okay guys. Back to normal na siya guys. Dahil napalitan na natin lahat ng battery guys. Ayan. Back to normal na siya. At wala na siyang battery fault o trouble. Okay guys. Maraming salamat sa panonood sa aking mga video. Maraming salamat talaga guys sa pagsuporta sa mga video ko guys. At paki-follow sa aking Facebook page na George Electric Vlogs at subscribe na rin sa aking YouTube channel, George Electric Vlogs din. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Bye-bye. Yan guys ha. Back to normal na guys. Okay. Ingat-ingat po mga technician.